Ayan, mag-click lang yung record and then upload ko tong notes natin, then let us pray. Hallelujah. So, ayan, purihin ng Panginoon at makakapag-resume ulit tayo sa ating lesson ngayon. Hiniling mo ko tayo manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, napakabuti ninyo at lahat ng ginagawa ninyo sa mundo na sa pagsasakripisyo ninyo, sa pagtupad ninyo sa mga prophecies, Lord. Kundi, Lord, hanggang sa walang tigil, Lord, na pag-push ninyo sa church para i-proclaim ang gospel na umabot sa amin at nalaman rin namin at tinanggap namin, Lord. Lord, pinag-aaralan namin ng Book of Evangelism, itong subject na Evangelism, Lord. At inihiling namin, Lord, na gamitin mo nawa ito, Lord, to create new ideas. Paano namin i-approach itong evangelism? Paano namin i-proclaim sa ibang tao, Lord? I-bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga kasama naming sa recording lang susunod, Lord, na mag-aaral. I-bless mo rin sila, Lord. Maraming salamat kung hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nasa last session tayo, session 10, but I'm sure hindi natin matatapos ito kasi mahaba-haba ito. Wrap up natin ng topic. So maganda rin yung session natin nung last, yung wrap up ng session 9. So kasama ang palad, alimutan nating i-click yung record. So ayan, patuloy tayo. The first and the final word. So wala. Siguro na record. So wala kayong masusundan na pandon. So, na-realize ko na lang nung nagdi-discussion kami ni Pastor Imelda, napansin ko na wala yung red na nag-blink. So, ayan. So, dito, yung the beauty of Jesus as the beginning and end of evangelism. Kasi parang ang big idea na pag-uusapan natin dito, ito yung evangelism finds its beginning, middle, and end, not in techniques, not in strategies or programs, but in the captivating beauty of Jesus Christ. So, the one who first loved us, who is the content of our message, and who will be the eternal focus of all redeemed humanity. Ang ganda nung post ni Pastora Carmen regarding yung reflection sa yung church na parang nanlalamig. Ang ganon. Napakagandang question yun. Kasi napakatagal ko ring tinatanong yan. And pag ino-observe rin natin yung Bible, particularly New Testament, it is very on fire on the book of Acts, and talagang yung proclamation nila, nakailang missionary journey si Paul, ang ganda ng paglawak. Pagdating ng book of Revelation, that is approximately 70 years na, kasi around 35 years nung book of Acts, nasa 35th, and then around 100, 95 to 100 yung Revelation, makikita natin na kino-confront ng Panginoon or kinakausap ng Panginoon ang selected 7 churches dito sa book Asia Minor. And then sinasabi ng ilan na these 7 churches reflects the 7 images of the church. And makikita natin na kahit yung pinakamatindi sa kanila, yung isa sa pinakamatindi, Ephesus, sinasabi ng Panginoon na they left their first love. So, ayan, nagre-reflect tayo. And even in the last days, di ba sinasabi ng Panginoon na there is a great apostasy of the church. And I don't know kung ito yung na-observe natin. And nagtatanong that's a good question. That's a good question na bakit ganun ang nangyayari? So, upon reflecting doon sa post ni Pastora Carmen, nag-reflect ako. Kasi minsan, the blame goes to us pastors, which is hindi mo naman masisisi. Kasi in the book of Revelation, the Lord is talking to the angels or messengers of the churches. So, kasi tayo yung nagsiset ng direction. But reflecting, yung question ko doon, reflecting on that, thinking personally, parang minsan nagplaplato rin yung faith natin umaangat, naggaganon. And then, bakit nga ba? And ayan, it's an honest question. Kaya yung reply ko kay Pastor Carmen, that's an honest question. Kasi sa akin, hindi rin natin namamalayan minsan, and then parang pakiramdam mong layo-layo mo sa Panginoon.
And then nakikita natin even the prophets experience those. Prophet Elijah and even John the Baptist. John the Baptist is asking, are you the one? So sigurado siya nung una, tapos hanggang sa nagpapadala siya ng nag-aaso. So lahat tayo dumadaan doon. And mahirap sagutin, pero thinking is that it's not siguro kung bakit, but asking that good question will address us na what can I do? I think babalik tayo sa message ni Jesus Christ sa Ephesus na reflect, look kung saan ka lumagpas, and balikan mo yung repent, sabi niya, and balikan mo yung mga dati mong ginagawa. So may mga ganun na at least ang maganda doon nagre-reflect tayo, hindi yung baliwala lang. Pero dito, yung topic natin ngayon, evangelism finds its beginning, middle, and end. Not in techniques, sabi. Kasi minsan, the church discuss about strategies, techniques, strategies, programs, kung anong gagawin. Pero itong handout natin, it concludes na actually, on fire tayo in proclaiming about Jesus Christ. Kapag nasa peak tayo ng pag nakaka-captivate ka talaga, na ramdam mo ang kabutihan ng Panginoon, talagang yung love mo is hindi mo namamalayan, sinishare mo ang Panginoon pag ganun Kaya dito sa last session natin, itong session 10, magfo-focus siya on the Lord Jesus Christ. I think yun mismo nagiging so familiar tayo kay Lord Jesus. And then, busy lang tayo sa proclamation, busy lang tayo sa mga strategies natin. Pero hindi natin namalayan na wala na yung sigasig. Hindi natin. Ginagawa mo pa rin, pero hindi na kasing sidhi nung una. So parang ganon. So, ayan, dito sa part 1, the problem of displaced affection. Yun yan. Hindi rin natin masisisi yan. Kahit nga, yung mga partners natin in life, nung nagliligawan kayo, parang pulot gata. pero mag-asawa na ganun. Hindi laging ganun Hindi laging ganun na ngayon yung amis ng pagsinta na sinasabi ng Tagalog hindi ganun So agbaw-bawmut lang dagijay. So ayan. But dito, when evangelism loses its center. So minsan siguro dito yung evangelism nagsusubside yung sidhi natin kasi nami-misfocus tayo siguro. So ayan, pinag-aralan natin ang iba't ibang methods sa evangelism, pinag-aaralan yan. Siguro sa ibang mga studies ninyo, napag-aralan nyo ang Roman Road, napag-aralan ninyo ang one-verse evangelism, napag-aralan nyo ang personal testimony evangelism. So ang daming strategies. So, ayan. And dito, even yung nagbabago-bago. So, yung ginawa kong direction ng course natin kasi, reflection on the existing na strategies natin sa Kwan. So like ang aim dito mag-isip tayo ng ibang mga paraan na hindi na yung mga karaniwang ipinasa sa atin ng Western Church. Mag-reflect tayo, tingnan natin yung context natin, and then we devise things na nagfi-fit sa panahon natin. Yun yung pinaka-goal dito. So minsan, sabi dito, ang danger ng kahit anong mga training or pag-aaral, Alpha course, I don't know kung na-encounter ninyo yung Alpha course, they teach us on how to share the gospel, Alpha course. And meron rin yung seminar na dinala dito, yung the 6 acts. The 6 acts na paano mo i-explain yung gospel. I think i-discuss namin ni Pastor John yung 6 acts. Because one form of worship, may introductionan ko na dito. One form of worship is when we proclaim the good news. So that is the last command of the Lord Jesus Christ. So when we go and proclaim, when we go and share that is a form of worship because obedience is a form of worship. So ayan. Pero minsan nagiging mas focus tayo sa pag-share
kaysa sa i-share. Ang passion mo yung pag-share rather than kung sino yung sinishare. So, nagiging ito yung risk na experts tayo sa communication, pero nakakalimutan natin yung focus natin sa sinishare natin, amateurs in adoration. So, ang focus sana is in the worship. So, ito yung pinaka tinutukoy talaga sa Ephesus, sa Revelations 2 and 1. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. So, they are very busy in ministry, pero hindi nila namalayan na wala silang oras sa nagpapagawa ng ministry on the Lord Jesus Christ. So tingnan natin yung tama naman yung ginagawa ng Ephesus na doctrinal orthodoxy. We think, we discuss regarding the doctrines, the views, how ano yung mga tamang perspective biblically. Ang church is very busy diyan. And we study the Bible, we explore different perspectives. So ayan, ang daming ang views, nagdi-debate dito. So, I do not take debates na negative thing. So, ito, sabi dito, they tested false apostles, false teachings. And they were diligent in working. They are hardworking and they persevere kahit yung mga pagsubok. So, that is very good sa kanila. They endure in hardship. So, hindi sila nagpatinag sa anumang pinagdadaanan nila. So, yun lang, ang point ng Panginoon dito is you have forsaken the love you had at first. So parang hindi ka na kasing sidhi nun. So parang kung siguro yung mag-asawa siguro very busy sa pagsisilbi sa bahay, linis ng bahay. So pag-prepare ng food. Though all of those are love languages. Pero ang point siguro ng Panginoon, yung lambingan moment, parang nawawala. Hindi ka na nakikipag-fellowship sa akin. So, for example, papasok natin dito yung kwento ng Mary and Martha. And Martha is demonstrating his worship to the Lord through service. That's a love language. So si Mary naman demonstrated the love language by having fellowship with the Lord. So hindi, siyempre sa ministry, kailangan natin, meron yung kwan na puro samba, wala namang ginagawa. So I think it's a balance thing na ang na-off balance lang siguro ang Church of Ephesian or Ephesian Church dahil dito na sila nagtuon talaga na and sometimes personally siguro I'm guilty with this na napakarami ang dami, punong-puno yung schedule and sa akin by the grace of God, kaya by the grace of God we are sustained. Sunday you preach, so that ang hawak na nun Saturday that would be preparation for ministry. And then Monday, that is my Sabbath. Tuesday, nagtuturo ako sa Bible school. Wednesday, we have prayer meeting. And sa gabi niya, magklaklase tayo dito. And then Thursday, may subject ulit sa Bible school. Tuesday evening, may Rizal online class. And then Thursday, klase sa Bible school. And then Friday, pupunta kami ni Pastor Dennis sa Haliap for extension class doon. So parang ganun yung kwan. And actually ang personal devotion ko, inilalaan ko pag kwan, yung minsan naghahatid ka ng bata and then hindi ako muuwi agad. Sometimes doon sa sasakyan, I do my personal devotion sa sasakyan. I read the scripture, I play music, I sing songs. I think you need to find time talaga. Find time. I prefer working. At night. And ayan, pag nag-alarm na yung oras ko na time to sleep, 30 minutes before my sleeping time, nagkukuha na ako ng mga Quaker Oats. And I take that time to be my personal devotion with the Lord. So that's how I do. But sometimes
Like example, last week, ang dami mong inaasikaso, may bisita and ang bisita natin ay puti. Yung mga puti, iba talaga, asikasuhin mo talaga. So, dinadala ko sila sa hotel nila and then sinusundo, I make sure na okay yung preparation ng food. And then parang ang dami mong iniisip na kwan, and ayan, so busy sa ministry, so busy, dinadala ko sa iba't ibang church. Yun na. Honestly, walang mga personal devotion last week. Though para ang mga devotion mo na yung mga services na ginagawa diyan. But ayan, yun siguro ang nangyari sa Ephesian Church. So napaka-busy ng may preaching si Pastor Benny dito yung yung Acts kasi minsan putol tayo ng putol ng puno. Pero dal na yung pamutol. Pero ang dami mong effort. Yung iba tumitigil sandali and naghahasa. So yung devotion, personal devotion natin ng sa Panginoon, that is paghahasa. It makes you more effective. So tingnan natin ito, tingnan natin yung daily devotion natin. You have forsaken the love you had at first. So 'di ba naalala niyo naman no mga inlababo pa kayo? Hindi nga kayo natutulog, text. May text na. Text magdamag. Nung panahon ko nga, mahal ang tawag nun. Mahal ang tawag. Pero nauso yung drop calls. Drop call yan. Dapat hindi ka aabot sa 5 seconds, 3 seconds. I-drop mo na naman. Tapos lumabas yung, buti na lang lumabas yung Sun Cellular. Unli tawag talaga. So you know naman yung so I think busyness, kung yung right question, yung question ni Pastora Carmen, I think ang right answer doon ang nagda-dry minsan sa atin, busyness. Sobrang abala natin and natin namamalayan. So I think isa yun. Isa yun. Di ba? And ministry is nakaka-busy yan. Ministry is nakaka-busy. So, kaya kailangan natin once in a while talaga we are seeking the presence of the Lord. And I think i-demonstrate ng Panginoong Jesus yan. Nung pag-aaralan natin yung life ni Jesus Christ na yan. Pero he always find time na sa early, the first hour, babangon siya, tulog lahat, and then he finds time to have time with the Father. So I think we need to learn that from the Lord. So ayan, they had orthodoxy, tama yung mga teaching nila, kaso without affection. So with activity without intimacy. So ayan, perseverance without passion, labor without love. So ayan, so pag i-reflect natin yung mga churches natin, even sa TGMI, so, pwedeng naging experts tayo sa mga ginagawa na natin sa ministry. Event planning, but forget the guest of honor. And then, while reflecting dito sa handouts, naalala ko itong youth org. Kasi many times, pag nagmi-meeting yung youth org, kasi malapit na naman ang Holy Week, so nagpapatawag si Pastor Jomar, ino-organize niya yung nagmi-meeting ang council, nagmi-meeting ang planning team. Many times na pinag-uusapan na mayroon rin sana yung mag-meet tayo na para mag-devotion lang. We seek the Lord. Pero ang daming meeting na dumaan na. Pero hindi nagagawa yun. So parang nagiging event planning sa pagiging abala talaga, busy sa trabaho. So hinahanap namin kung saan magsasalubong ang oras ng bawat isa kasi may mga ministry ang bawat isa. Volunteer kami lahat dito sa youth org. So ayan na, talagang event planning but forget the guest of honor. And nakakalungkot but guilty Lord. So ayan. So program management, we manage the program well, pero nane-neglect natin yung director. The church is being governed by the Holy Spirit. Kaya pag nire-reflect ko yung early days ng Tribal Gospel Mission, napakasimple but
They are all focused na, sabi ko nga, ang Tribal Gospel Mission ang organization na bihirang mag-planning, yung unang generation. Hindi sila nagpla-planning. Parang pinapakiramdaman nila yung direction ng Holy Spirit. They are all into prayer, fellowship, mga ganon. Ganon lang ang ginagawa nila. But they were able to make Tribal Gospel Mission grow. Sa amin na next generation, pang third generation na tong batch namin ngayon, mga younger pastors, we are into growing and in developing the organization. For example, sa Hong Kong, ang mga pioneers dyan, sina Pastora Imelda, sina Pastora Erlinda. So, mga pioneers yung mga yun. So, second generation, third generation rin kayo dyan. So, dito, parang iba, program management. Hindi kagaya nun na, kasi iba rin yung tao ngayon Iba rin yung crowd sa ngayon. Yung crowd noon, magtitipon-tipon lang sila, tapos kahit ang mga kanta mo lang alive, alive, walang practice nun Parang, pero ang mga churches natin ngayon, hindi. Kailangan yung worship team, nagmi-meeting rin yan, pinag-aaralan yung mga select of songs. Nagbago yung na talagang napakaabala na yung na yun yung nangyayari sa panahon natin ngayon. We need to reflect on this. So parang ganon. Relationship building, but overlooking the ultimate relationship with God. So team building, ang daming ginagawa ngayon, team building. So binibuild ang relationship ng bawat isa, visitation sa bawat isa. But yun, nakakaligtaan natin ng Diyos. So ayan. And another thing, cultural adaptation. So ang pinoproblema natin, paano i-adapt yung mga katuruan natin dito sa kultura. So, ayan. So, pero minsan nakakalimutan natin the one who adapts everything. So, parang yung Diyos na nag-transform ng kultura natin, nagtra-transform. So, ayan, iba ang context ng, hindi ko naman sinasabi na bumalik tayo sa dati, bumalik tayo sa mga nakaraan, ibalik ang nakaraan. Hindi ko naman sinasabing ganun kasi iba yung context natin ngayon. Talagang mas abala ang ministry ngayon. So, ang daming pinag-iisipan. So, mag-reflect lang tayo pagkwan. So, I think yun lang siguro ang point nito na i-prioritize natin ang Panginoon. So, we can organize wonderful evangelistic events while our personal love of Jesus grows cold. So, parang ganito yung nangyayari. Ang ganda ng event. So, may reflection ako. May mga activities kami sa family, sa Arquero clan, na ino-organize nila lahat. Ino-organize nila yung may mga pinsan ako na mahilig sa magandang event. Ino-organize nila. Mga pananamit, gano'n. May birthday yung lola namin noon na dapat ganito ang damit nating lahat. Naka-formal, gano'n. Lalo, isa pa nung namatay yung lola namin. So parang programatize lahat, even yung picture. Pero wala na yung sacredness ng event. Ang nangyayari how does it looks in social media? Paano yung kalalabasan ng mga picture, ng video? So parang directed na yung nangyayari na hindi mo na na-enjoy mismo yung event. So parang iniisip mo yung ganda ng reflection niya sa ibang tao. Pero hindi mismo na-enjoy yung event. So, ang ganda tingnan sa social media. Ang ganda, organize. Pero parang hindi mo nanamnam yung event mismo. Hindi mo na-enjoy dahil ang iniisip mo yung itsura. So, parang ganon siguro na instead of focusing on the one na pinagsasaluhan natin sa event, nakatuon tayo sa event mismo. So kaya nag-grow cold. So ayan.
So when good things become rival loves, sabi dito. So even in our zeal for evangelism, sabi, good things can subtly replace Jesus. So the idol of effectiveness. Bakit natin ginagawa ang evangelism? Ano tong idol of effectiveness? We measure success by number rather than faithfulness to the gospel. So, ayun, kasi kailangan nating i-measure talaga yung effectiveness rin. Pero na-addict na tayo sa measuring of effectiveness na ang sukatan sana natin, it's not sa result, hindi sa result eh. Ang Panginoon, ang gusto niya yung faithfulness natin. For example, na-predict na sa Bible yan eh na hindi lahat tatanggapin tayo. Kaya nga sinasabi ni Jesus Christ na may mga hindi tatanggap sa inyo, pag aalis kayo, pagpag nyo na lang yung pagpag nyo na lang yung mga paa ninyo, pag alis ninyo. Kasi even si Jesus Christ, na-predict na niya yun. Na-predict na niya yun. So sinusukat ng Panginoon, hindi sa effective kasi maraming magre-reject sa atin. But hindi sa result tinitingnan ng Panginoon, rather on how we are faithful in doing it. So, witnessing, you don't expect na magre-response lahat. Kaya nga may nagsasabi sa atin na nung unang preaching ni Peter, ang result 3,000 were added agad. Sinasabi nila ngayon, naka 3,000 na preaching na raw, wala pang nai-add ni isa. So, masisisi mo ba yung yung for example, nagiging preach ka ng preach. Walang nagre-respond. Bakit control ba natin yung mag-respond? parang gano'n. So we look at it na hindi minsan kaya nga minsan binabago-bago natin yung strategy natin para ma-hit natin yung mga tao. So, ang daming so naa-addict raw ang church sa measuring success by numbers. So, we need to measure na, sabi dito, faithfulness. As long as you are doing what God is doing, ayan mo na, He will reward your faithfulness. Hindi dito. Yun yung kwan. So, valuing techniques that work over truth that transform. Kaya minsan, naghahanap tayo ng mga techniques or strategies na they work. Pero ang nangyayari, nako-compromise na yung nako-compromise na yung truth. So parang ganon. So na yung sabi nila na si sugarcoat or ano ba? May maraming ganon eh. Kaya malaking debate ito yung seeker sensitive na churches, yung sabi nila na ang tinutuon mo ngayon paano mo makuha yung emotion ng tao na darating. So, criticize nila ngayon dito sina Joel Osteen, criticize nila sina Pastor Rick Warren. So, dinilute raw nila lahat ng para lang ma-attract yung tao. So, I don't know kung paano natin titingnan doon. May dinilute ba sila? So, I cannot judge that kasi I did not study comprehensively yung ministry nila. So siguro, ang criticism nila kay Joel Osteen is that he always talk about blessings, the goodness of God, favor of God, and he never mentioned the problem of sin. Yun yung sinasabi nila kay Pastor Joel Osteen. Pero, how can we judge Pastor Joel Osteen? Siguro ang nakikita lang natin yung Sunday service nila. Hindi mo alam yung discipleship system ng church nila eh. Baka sa discipleship system nila ini-strike yung mga yon. So, ang hirap mag-judge ng hindi mo naman nakita yung buong ginagawa ng church. So, yeah, but they strategize yung Sunday na it should be, kung maalala ninyo, lagi kong binabanggit nung una yung centripetal, centrifugal. So, dinidesign nila na centripetal yung service nila para mas madali. Yung mga members mag-i-invite sila ng mga church friends and then nadidesign yung service to introduce the beauty of the church or the beauty of serving the Lord.
So, yan. So, pero ito nga, yung sabi, we idolize effectiveness and rather than faithfulness to the gospel. So, nababago raw yung gospel, nadidilute yung gospel in the for the sake of numbers. Okay? Seeking immediate result over eternal impact. So, ayan. The idol of methodology. So, napansin nyo siguro dito sa subject natin ngayon, hindi tayo nag-focus masyado sa methodology. Because gusto ang goal ko dito maraming methodology kung magre-research kayo. Pero ang gusto ko rito is we think outside the box so that anong meron sa paligid natin and tayo yung tayo yung mag-design kung anong bagay. So maraming methodologies diyan pero hindi yun yung focus ng subject natin. So becoming more passionate about our methods than our message. So minay-memorize natin yung methods and we always do that. Napapansin ko sa Western Church, ganito sa kanila may certain methods sila and yun lang yung ipinipreach nila, tinuturo nila around the world. So, instead of focusing about the message, ang pinoproclaim nila yung methods. Okay? So, I don't know, pero minsan napapansin ko ito naging controversial in the few years yung G12. And ang question ko lang doon naging yung G12 ang naging message, hindi yung gospel. So it's the strategy, it's the methodology na ang naipropagate, hindi yung pan. So of course, maraming naging result 'yan, pero parang mas sikat na yung title na G12 kaysa sa the gospel. So ayun yun lang yung napansin ko. But it works. It works. Kaya sabi ko nga, marami ang umaatak sa G12, pero wala ka naman maibigay na alternative. So, ayan, bias naman yung ganon. So, yun lang, ang napansin ko lang talaga, everyone is talking about G12. So, even sa mga they think they are deeper pag nag-undergo sila sa mga, anong tawag nito, yung encounter with God retreat. Encounter with God retreat, parang mas nagiging parang spiritual elite yung nag-undergo sa yung encounter with God retreat. So, kaysa sa mga hindi. So, ayan. Maraming church ang nahahati. Because of that debate. So, ayan. Minsan kasi nagiging more passionate about the methods rather than the message. Okay? Arguing over approaches while neglecting the object of faith. Making converts to our style rather than disciples of Christ. So, yung sabi ko nga, ang pinag-uusapan na the methods, ang goal sana ang pinag-uusapan, discipling, making disciples of Christ. So, sa TGMI, hindi tayo wala tayong pinupush through. So, a church can adopt G12 style sa TGMI. Okay lang, no problem. So, pwedeng ang isang church kung anong mag-fit sa kanya na system. So, ayan, for example, diyan sa CWC Hong Kong, you are following the setup na ginawa ni Pastor Emelda. Meron kayong classes na discipleship classes. And I think sa CDFC rin, may ginagawa rin kayong system dyan ng approach. So, sa CWC dito sa Lamut, hindi rin namin may execute yung daming plano. So far, nag-i-stick kami sa Sunday school na nakikita namin na hindi nag-e-effect. So thinking of methodology. So, ewan ko, sobrang busy ng mga tao. Kung kaano kayo ka-busy dyan sa Hong Kong, ewan ko kung anong pinagkakaabalahan ng tao sa Pilipinas. Sobrang busy rin dito. But, ayan, we think of methodologies. Ang ginagawa namin ngayon dito is the collective fellowship. So, ayan, ginagawa namin yung district, ganun lagi yung approach namin. Every month may mga district fellowships kami and that's how we disciple. So collective, parang we work as a group sa district kasi nagagather namin ng tao doon. And then pinag-uusapan namin ng mga pastors on what
would we teach this fellowship? So may topics na tinatarget kami. So mga ganon. So collective. So may women's, what would we teach to our women? May men's fellowship. So yung men's naman, in-encourage namin to maging masigasig pa sila sa faith, maging active sa ministry, kasi napakalaking impact yan pag nakikita ng mga anak na active ka sa ministry. So minsan mas malaki yung kwan. Sabi nga nila, pag nasa ministry or nasa free throw ang isang ama, around 90% raw na sumusunod yung buong pamilya. Pag yung mother daw ang nasa faith, mas mababa yung percentage. Mas mababa yung percentage sa susunod yung buong pamilya. Iba talaga pag men. Pag men ang nag-spearhead, sumusunod yung 90%, yung survey nila, 90% and above. Okay? Next is the idol of church growth. Of course, everyone wants that their church will grow. So we pursue attendance more than the affection for Jesus. So how do we, yung tao ang pinupursu natin. Hindi naman masama yun. Hindi naman masama yun. Kaso, nakakaligtaan na yung passion sana natin is towards the Lord din. So, you don't choose between this and this. If possible, ang target sana natin is we pursue attendance and at the same time, huwag natin kalimutan na the goal is that we bring people to the Lord Jesus Christ. So, ayan, yun sabi ko nga, napapansin ko to nagiging busy sa ministry in my personal experience. And then nababawasan yung more on yung reflection ko sa Panginoon. So, ang napansin ko, kaya nag-i-exit ako paminsan-minsan sa context to reflect on the Lord Jesus Christ, reflect on what I'm doing. So, for example, may exit na naman ako kahapon. I've been in Manila. So, ganun. Rethinking. So, ayun, sinasamantala ko yung mga araw na wala ako sa context to... Ewan ko, mas nakakapag-isip ka pag nasa malayo kang lugar. Ewan ko. So, ayan. We are going to Hong Kong ulit and I believe na dyan magkakaroon ulit ng new reflections. Okay, building our kingdom while claiming to build God. So, parang ganun, busy tayong pinapaangat natin yung talagang yung church growth. Pero yung paglalim rin sana, yung paglalim natin sa Panginoon. Using Jesus as a means to church success rather than church as a means to Jesus glory. So, ayan, mag-reflect rin kayo rito. Hindi ko ma-expound ng malalim masyadong mga to. See, these are debatables. These are criticism of many experts or scholars who are reflecting on what the church is doing. So, yan, sinasabi nila na mga good things na ginagawa ng church na actually nagiging rival sa ating relationship sa Panginoon. So, we always focus on effectiveness, we always focus on methodology, church growth, cultural relevance. Pero nakakaligtaan natin yung pagtuon natin sa Panginoon. So, cultural relevance, adapting so much, we lose distinctiveness. So, in the aim to na maging relevant talaga, nawawala naman yung nawawala naman yung kaibahan ng church. Parang naging kamukha na ng mundo ang church. And then nakakalungkot yan. So, ayan, pag-isipan natin yan. Contextualizing so thoroughly, we compromise the core. So, becoming so like the world, we have nothing to offer. So, ayan. Kahit sa kultura nating Pinoy, merong may mga substitutes na sinasabi dito. For example, pagmamano or the respect idolatry. So, iniisip natin yung mga traditions natin rather than pursuing Jesus. So, minsan, yung traditions natin mas mahalaga kaysa sa pagpursu sa Panginoon. Isipin mo ang Panginoon, ang challenge niya sa Bible nun, kung hindi mo maiiwan ang lahat,
para sa Panginoon. So yung rich young ruler na according sa bisita natin noong last week dito, may suspect na si John Mark daw yung young ruler na yon, yung nagsulat ng the Book of Mark, na hindi niya mai-give up yung kwan. So ayan, respecting traditions more than pursuing Jesus. So ayan, sa aming mga kwan, nag-aaral ng theology, ito yung kwan, may mga traditions na hindi may give up. So rather than pursuing Jesus. So ayan, fiesta mentality. Celebrating events more than the event, the incarnation, or more than what Jesus is doing. So fiesta, sineselebrate natin, pero yung celebration natin, for example, huwag na tayong lumayo sa Christmas. Sineselebrate natin ang Christmas, na-celebrate mo ang Christmas, pero hindi mo na-celebrate yung point ng Christmas. It's the Lord Jesus Christ. And that is what the church is doing. Laging nakikita niyo pag Christmas, itinutuon ng mga nagme-message na the point of Christmas is Jesus Christ. That is, because the world adopted already yung fiesta natin. Holidays ang tawag nila yan. So even non-Christian celebrate itong season na ito. Pero the message of the church na itinutuon natin, ibinabalik natin yung focus kay Jesus Christ. Utang na loob theology, ano naman ito? Serving out of obligation rather than overflow of love for Christ. Maraming beses na discuss natin to in the past sessions. So ayan, ginagawa mo ito, hindi naman nawawala ito. For example, sa akin, nung I rediscovered who the Lord, talagang I sought the Lord, and yun, I understood the deep love of God sa akin, and I had an encounter with Him, and then ayan, dinidiscover ko, and then nadidiscover ko yung beauty of the Lord Jesus Christ, kagandahan, hanggang sa lumalayo na ako sa mga barkada, mga ganun, mga things na nakaka-influensya sa akin. And then na-realize ko yung deep love of God. And then when the Lord is calling me to go to ministry, patungo na doon, talagang you cannot say no to the one who gave everything for you. So parang naging utang na loob theology. I realized the goodness of God. So, kahit ayoko maging pastor, pero how can you say no to the one who gave everything for you? So, akala ko tama yun. So, how can I say no? But as I dig deeper, parang tama yun eh. Iniisip mo. Out of puto. Anyway, Paul emphasized, in view of God's mercy, offer yourself as a living sacrifice. Parang utang na loob yung concept na yun. But in the long run, ang tamang approach pala is because I love you, Lord. It should be out of the overflow of the love of God, not hindi sa utang na loob. Kasi minsan hindi natin namamalayan, even as preachers, we preach like that. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa cross. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa cross, parang nagbabayad ka ng utang. But that ang tama pa, yung siguro ang sinasabi ni Jesus Christ na a time will come when people will worship in spirit and in truth. Maybe that is in spirit because they love the Lord, they understand the love, and they fall in love with the Lord, and they do that out of love. So yun yung kaya minsan pinipreach ko rin ito, pero naisip ko it should not come from utang na loob. It should always come with the love. And this is the message rin na i-share ni Grant, yung American missionary na pumunta last week dito. So, the point is love. The point is love. So, yun yung sabi niya. Pakikisama, syncretism. So, ayan, sa church, pakikisama. Even pakikisama sa kwan, and then syncretism kasi is minimix natin, minimerge natin yung mga kasanayan ng iba sa atin, kahit non-Christian. Yung parang Catholic. Yung Catholicism kasi nung una, in order to accommodate yung mga tao na maging Kristiyano rin, tinatanggap nila yung mga practices
So, ayan, practices ng, kaya criticize tayo sa Christmas. Dahil yung Christmas daw, hindi naman tungkol kay Kristo. Yung Christmas tree na raw natin, it's about a worship of the, madaming sinasabi pag Christmas. So, syncretism yung nangyari. Mixing together. So, instead of the proclamation of the exclusive claims of Jesus. So, maraming debates dito sa syncretism. Kasi, for example, sa Ifugao na lang, ang nangyayari practice ng practice ng kultura natin yung bugwa. And hati ang mga pastors dito. Iba, they want to eliminate the bugwa. Yung iba rin, they want to change the meaning of bugwa. So it's like kasi connected yan sa sa mga spirits. Pero yung iba, they want na change the meaning. It's like baguhin na lang natin yung meaning ng bugwa, like honoring the parents. Kasi anyway, that's biblical also. I think okay naman. Okay naman. So kaya sabi ko, this is a big debate. Sa akin na mas open-minded, yung new generation hindi na nila naiintindihan yung spiritual aspect nito Pero yung mga older generation, ayaw talaga nila. Kasi alam nila na this is in connection with the spiritual worship. Kasi may mga rituals yan. May mga rituals. For example, may member si Pastor Sawilan, isang kaibigan dito, na limited yung space ng lupa nila. Now, dahil limited yung space ng lupa nila, nakalagay doon sa areang kailangan nila yung body ng asawa niya. Yung remains ng asawa niya. So naisip nila, ang idea na naisip nila, bugwa para malis nila doon. So, na-explain niya kay Pastor Sawilan. I need the one. So, yung bugwa yung way niya para kasi pag ililipat niya lang, tatanggalin lang doon, maraming unsaved na part ng family nila na magre-react pag ginalaw niya yung remains ng yung puntod ng asawa niya. So, parang two-way, parang honoring, and at the same time, may certain need siya sa expansion ng lupa. So, na-explain niya kay Pastor Sawilan. So, ang na lang nila, honoring. So, tawag sila Thanksgiving. So, actually, practical yung pag-iisip niya. Kasi hindi naman siya naniniwala sa hindi siya naniniwala kasi Kristiyano na. Alam niyang yung asawa niya nandun na sa Panginoon. And then alam niya naman na ito of course, darating ang panahon na i-resurrect ang Panginoon. So, so ayun, nag-compromise pa si Pastor Sawilan or so, malaking debate yan. Malaking debate. So, ayan, hindi naman accommodating. So, hindi prioritizing harmony. Hindi naman harmony yung hinahabol. So, and wala namang exclusive claim si Jesus Christ na pinagbabawal yon. So, of course, iba na yung dagdagan mo si Jesus Christ. So, may mga aspect na no-no talaga. Pero yung context ng bugwa natin, change meaning, yun yung ibang theologian. So, bayanihan pride, taking credit for community achievements rather than giving glory to Christ. So, maraming ganito. We do activities, we do events, and nagiging pride ng mga grupo, ang mga malalaking events, rather than giving glory to God. So, for example, dito sa TGMI, we always ask the questions sa mga organizer, why are we doing this? So, for example, yung mga events. So, TGMI Waywabo, yung youth camp. So, ang point doon is discipleship. So, nung unang binubuo nilang Waywabo, the point is evangelism. So, ang dami nilang ball games, mga ganon, na create ball games, sports, para yung mga church, pwede silang magyaya ng mga kahit hindi nag-church, pero magaling sa sports, dadalhin nila rito, and then at the same time, dito sila may evangelize.
So ganun nung una ang target ng Waywabo. But dumating yung punto na ang dami ng youth sa church. So ang target nila hindi na yung mga youth outside the church. Ang target nila yung mga youth na nasa loob ng church. So nag-shift sila, discipleship. So puro in-deepening yung mga youth sa loob ng church. So ayan. We bring together yung mga tao natin. So ewan ko, addicted ang mga tao sa big crowds eh. So nagiging glory. So, always remind yung mga kwan natin, hindi tayo nag-gather ng crowd for glory. May aim tayo. It's either discipleship or evangelism. So, itong mga to is discipleship. Discipleship yung ginagawa. So, we always make sure na yun yung point ng mga activities na ginagawa. Okay? So, diagnostic question. When we share the gospel, are we primarily offering people a solution to their problem or a savior to worship? So, minsan, hindi ka naman mamili dito kasi the savior to worship is a solution to their problem also. So, maybe both. Maybe both. So, ayan. Ano yung reason? So, yan, pag-isipan natin. Reflection questions. Tingnan niyo rin ito paano tayo makapag-reflect. How have you seen good things, even evangelistic activities, become substitute for Jesus in your own life or church? So, which of the idols listed resonate most with your experience? Why? So, sa mga dito, nakalagay dito, rival. Ano lang yung question dito? Idols. So, yun siguro yung ano nakaka-resonate sa inyo. So, tingnan niyo ron. And then, what's the difference between offering Jesus as a solution versus offering Him as a Savior to worship? Siguro yung solution, kasi marami naman sa Biblia, they come first to Jesus Christ as a patch-up solution lang. Evangelism you are showing them who the Lord Jesus Christ. Pero this is where discipleship goes. Ito yung direction ng discipleship. That's why hindi ka makakapamili dito in my own perspective. So minsan you just show the Lord Jesus Christ. He heals. He supply the needs. Ganun yung kanya nung nandito sa lupa He offers himself as a solution. And then he makes them realize that he is more than a healer. He is more than a supplier. He is more than a prophet. We realize nila later na he is a savior to worship. He is more than that. So, ayan. I think it's already 11:15. Mabibitin lang tayo if we start part 2. So, magtutuloy tayo dito sa Sunday, dito sa part 2. And sa tingin ko, hindi natin kakayanin ng Sunday ito tapusin tong session 10. Kasi medyo rinarap up niya talaga yung topics natin. Kakailanganin pa natin siguro ng Wednesday. So, dito muna tayo. Mag-e-end muna tayo dito sa reflection questions. And mag-reflect kayo sa dito sa pinag-aralan natin ngayon. So, ayan. Ito yung topic natin ngayon. Proclaim the problem of displaced affection. So, bakit nga ba nawawala yung sidhi? Bakit nawawala yung sidhi? And ayan, naging reflection point ko dito yung post ni Pastora Carmen. And yep, minsan talagang sa akin in my own reflection, busyness. I think busyness sa personal life ko. And I need more Sabbats and a time to more of reflection talaga. Yun yung kwan ko. Minsan, very, very passionate tayo sa pag-preach. Nandun pa rin. Pero, distansyado na tayo sa Panginoon. Busy serving the Lord, pero wala lang oras sa Lord. So, forgive us, Lord. So, ayan. May reflections kayo bago tayo mag-close in prayer?
Pastor Carmen, anong sagot mo doon sa tanong na yan? Tama talaga yung time talaga. Mhm. Time ko. Lalo na siguro sa inyo kasi physical yung trabaho nyo rin eh. Maghapon Opo, pagod. kulang talaga. And, Pero mag-set apart siguro tayo ng oras talaga na yung ayun yung Sunday bukod sa pag-minister sa i-take time na rin natin kasi off na rin ninyo yun eh. Mag-set apart rin na you and the Lord. Mag-split ka na siguro pagkatapos nyong nag-fellowship sa mga fellow mag-split ka na, maglakad-lakad ka na and then you walk. Ayun sa akin pag yung mga personal time ko with the Lord, hindi ako yung sa personal lang naman yun. Hindi ako nagmuupo lang sa isang sulok at hindi ako ganoon eh. May mga devotionals ko, yung mga naglalakad ako, walking. Kaya minsan pag nag-exercise ako diyan sa ground, naglalakad-lakad. Yun, nagpe-pray ako. Hindi ako yung klase ng tao na umuupo para Tayo, pastor. Pagkapapunta ng church, doon na pag nakasakay sa MTR. Sa bus. Oo, sa mga bus. Tapos, doon na din ako nakakapagbasa-basa. Ayan. Maganda yan. Iba-iba kasi personality. Alam niyo sa seminary nun, yung bahay ng president ng seminary, nasa likod ng bahay niya yung prayer mountain. Tapos may fellowship kami. Napansin ko sa bintana niya, may telescope doon. Tinanong ko siya, what's this for? Sabi ko sa kanya. Tinuro niya yung prayer mountain. Tapos sabi niya, I never saw you there. Nag-i-stop ka pala. Sabi ko sa kanya. Ang sagot ko sa kanya, I'm not Korean, I'm Filipino. I walk around when So, 'di ba ang Filipino, yung mga matatanda natin pag sumakay na sa jeep, nilabas na yung beads niya, yung rosary niya. And then noon na nagde-devotion na doon, nagro-rosary na. So, pag isinasabay natin sa mga kasi ang Korean kasi kaya mahilig sila sa prayer mountains. They think that God is somewhere out there. Kaya ang iingay pa nila Buji, sumisigaw sila pag nag-worship, parang napakalayo ng Diyos. Ang Filipino kasi, ang natural sa atin, God is with us. Amen. Kaya taimtim, parang hindi nga umiimik pero nananalangin pala. Kasi naniniwala kayo God is with us when God is in us. Natural sa Filipino yun. Kaya hindi tayo maiingay. Subukan yung pumunta sa mga Catholic churches. Pansinin niyo yung mga tao doon, nasa gilid lang tapos punta sa Korea. Grabe, sigawan yan. So, culturally siguro sa akin, ganun ako. And, ayan, pansin nyo sa mga jeep natin, yung mga driver may mga driver's prayer. Sabitin doon. Sumasabay na yung devotions ng Filipino sa pang-araw-araw na ginagawa natin. So I think sa inyo, pag nagtatrabaho kayo, nagpupunas, Lord, linisin mo rin yung buhay ko. Parang gano'n, pag naliligo. Ay, po yan, pastor. Ay, po yan. Kapag ka naglilinis ako ng banyo, doon naman din ako na nakakapag-pray din. Oo. Yung mga kasalanan ko, i-flush mo, Lord. So, ayun yun siguro. Isabay na natin. Yung Pilipino naman tayo, mga ganyan. Yan, tuloy nyo lang yung ginagawa mo na hindi kailangan yung mapag-isa. Kung anong nag-work sa'yo pag nagbibiyahe ka. Sabi ko nga, pag naghatid ako ng bata, nagpi-play ako ng music and then I worship the Lord. Binabagalan ko na yung patakbo para mas matagal. Parang ganun. So, yan. But very important yung kasi pag nakababad ka sa presensya ng Panginoon, mas nare-realize mo yung kabutihan niya. At pag nag-share ka sa mga kaibigan tungkol sa Kanya, marami kang nakikwento tungkol sa Kanya kasi reality. It's not methodologies, sabi dito. You are talking about the person, not the methodologies, principles.
ganyan rin ako, madami kong problema. Pero alam mo, sa pananalangin ko sa Panginoon, nagpapasaklolo ako sa Kanya, natutulungan niya ako. Minsan, na comfort ako. So, ang dami mong nasasabi in your personal experience na. And nakakapag-minister ka na pala. And yun, tanungin mo na lang, gusto mo bang may ipag-pray kita? So, simpleng ganyan, syempre, hindi tatanggi yun. So, kasi kailangan niya ng tulong. Then, pwede mo nang sabihin na kung gusto mo, tanggapin mo ang Panginoon para, syempre, pag anak ka na niya, may relationship ka sa Kanya, mas madaling lumapit sa Kanya. So, parang ganun. Gusto mo magsimula muna tayo, prayer, ito, yung we accept you in my heart, parang ganun. Tapos, siguro, pwedeng ganun yung approach mo. Pero ang dami mong makwekwento tungkol sa experience mo in the day-to-day life with the Lord pag nakababad ka sa Panginoon talaga. Sabi ko, yung pagkababad sa scripture, magkaiba yan sa pagkababad sa presence ng Panginoon. Kasi pag i-study, ang dami mong memorize verse, pero wala kang makwento sa Panginoon, yung mga verses na pinag-aaralan mo, ang napakalaga talaga yung we know the Lord. So, mahalaga yung scripture. Nakababad ka sa scripture, tapos hindi mo naman kilala ang Panginoon. So, napakalaga na nag-aaral tayo ng scripture and then we walk day to day with the Lord. So, ayun siguro, more on ganun, dagdagan natin. Yung reality ng Panginoon sa buhay natin, ganyan rin ako sis, ang dami kong problema. Pero pinapalakas ako ng Panginoon. Actually, you are witnessing na totoo ang Panginoon. Di ba si Paul, ini-investigate nila, tinatanong nila sa on the way towards Rome, tinatanong ng mga sina Agrippa, tinatanong nila. Kwento niya lang naman yung journey niya sa Panginoon. Kwento niya, nakasalubong ko siya, ganito. Sabi ni Agrippa, akong makonvert sabi ni Agrippa. He is just telling his walk with the Lord. Hindi siya nag-represent talaga na evangelism. Minsan, how we telling our experiences, witnessing yun. Kasi wini-witness mo na totoo ang Diyos. So, ang idea kasi natin minsan ng witnessing, yung nag-share ka ng verse, hindi, mas effective yung experiences natin with the Lord. And, magandang may mga verses. Hindi lang what. So, yun. So, I think in order to be more effective evangelizer or witnesses of the Lord, we need to have more time with the Lord. Di ba si Jesus Christ, He was so effective kasi laging nakatambay sa presensya ng Ama. So, yun yung kunya, lahat ng ginagawa ko, nakikita ko lang. So, yun yung sinasabi niya. So, I think we need to learn that from the Lord. Set apart talaga. So pag kasi Sister Rod, pag pinapapalingki ka na ng amo mo, devotion time. Ay, oo. So, yun. Amen. So, hindi lang biyahe ang naisip mo, thank you Lord, may devotion time na naman. Ganun. Laging tumatawag sa akin pag nasa labas. Kapag nagkakarawas ako, nakakatapos ako ng isang sermon, kala nyo. Yes. Kaya minsan sa akin, hindi ako na-frustrate pag ang traffic. Kasi sinasamantala ko yun, nagme-meditate ako, talking with the Lord. Yung iba, nagmamaktol na doon. Anong magagawa mo? Di maglakad ka na lang kung hindi ka makapaghintay. Parang ganun. Sa akin, yun yung time ko siguro to para mas maraming oras sa Panginoon. Pag ang haba ng pila sa bus, devotion na. Ayan. So, yun, dagdagan lang siguro natin. Dagdagan natin yung oras na walang problema to sa Pilipino because we believe and ito yung awareness natin na God is with us and God is in us, lalo na sa ating mga Christians. We are aware of that.
the Holy Spirit is in our heart, and kahit sa simpleng nakikinig ang Panginoon. Okay? So, purihin ang Panginoon. We will end here. I know, pagod kayo. Nabot tayo ng 11:30 and busy ulit kayo bukas. So, let us pray. Let us pray. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo. In the book of Revelation, particularly sa Ephesian Church, Lord, pinuna mo sila. But the aim, Lord, is that you want them to go back to the first love. Lord, in reflecting dito sa pag-aaral namin, Lord, maraming salamat, Lord, na hindi ka galit. You just missed us. So, Lord, I pray, Lord, na sa mga simpleng devotions namin, kagaya ng napag-usapan namin, pag nagme-meditate kami on the road, praying, Lord, may we always feel your presence. May you always manifest yourself na ramdam ka namin kahit nasaan kami. Lalo na itong mga kapatid namin nasa Hong Kong, Lord. It's a busy life. Nasa trabaho lagi. But Lord, pagkasakasama ka namin, Lord, gumagaan ng lahat. Na papawi, Lord, ang mga kalungkutan, pagkamis sa pamilya. So we pray, O God, na lagi kang gumabay sa kanila, yung presensya mo, lagi mong i-manifest sa kanila. Tulungan mo rin kami, Lord, sa aming mga ministry. Paalala mo lagi sa amin na ang focus, ang gusto mo, Lord, is the faithfulness. Hindi mo kami pinipressure sa result, O God. You just want us to be faithful. And ang result, Lord, is just a bonus na sa amin, Lord. Bless mo ang bawat isa, ang mga ministry namin, Lord. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng mga ideas kung paano ang kagustuhan mo, gabayan mo kami, O Lord. Maraming salamat sa pagpapahinga namin ngayon. Ikaw ang magbalik ng aming kalakasan. Ito hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Good night, mga kapatid. Good night. Good night. God bless po sa Dadami inyong na lahat. dadami na ang oras mo, Pastor, pag sumakay ka ng aeroplano. Lapit na. Maraming devotion yon. Devotion ng devotion. Isang 8 hours ang biyahe niya papuntang Manila. Oh, kita mo, Yun. tapos pala ang biyahe mo. Marami Yun na lang. ka ng Yun lang pag buwelo pa lang ng bus, humihilik ka na. Wala na. Dami na lang sa aeroplano talaga. Sa aeroplano, 2 hours yan.